lahat. At eto na mga kababayan, nako, oo, nababaling na yung atensyon ng mga DDS, ano po, sa issue nila mismo. Yan. Alam nyo, maganda tong nangyayari na to eh. Kaya dapat, eto na lang, no? Pumokus sana lahat ng mga vlogger dito para yung atensyon ng mga DDS ay sa kanila na lang mismo. Hindi na yung laging si Pangulong Bongbong, hindi si First Lady lagi, ano? Mga kababayan, dito, oo, sausawan natin to. Mga kababayan, eto na. Usapang mga betka ni Duterte, lumala na ng lumala. Mga kababayan, hindi na rin nakapagpigil si Banat Bay na sausawan ito. Kita nyo mga kababayan, napakalaking ano ngayon ito eh. Napakalaking issue ng mga DDS, mga kababayan. Sapagkat nga po, mga kababayan, ito po labanan na ho ng mga babae sa buhay ni Duterte. Grabe kasi mga kababayan. Sabi ko nga mga kababayan, hindi ko ba alam kung ano meron dyan kay Duterte. Bakit talagang etong mga babae sa buhay niya hindi makaalis-alis sa tabi. So alamin natin mga kababayan itong galit ni Banat Bay, mga kababayan. Talagang hindi na napigilan. Pinagmumura na mga kababayan si Maharlika. At galing no? Sila na lang. Kaya dito na lang tayo tumutok. Kaysa naman inaaway nila ng inaaway, sinisiraan si Pangulong Bongbong Marcos. Ayun! So ngayon mga kababayan ko, magandang umagang muli sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mandako ng mundo naroon kayo. Opo. At syempre mga kababayan, bago natin umpisan itong masayang talakayan, usapang kabit naman. Opo usapang kabit. Uli, oo mga kababayan. Mukhang to eh. Sabi nga ni Maharlika series daw ito. Di gawin nating series, ano? Oo. At ito na mga kababayan, abangan ninyo. At, mukhang meron na hong lumalabas talaga na isang babae sa buhay ni Digong ang talagang napupunterya. At ipapakita natin mamaya kung sino siya. So ngayon mga kababayan, isang like, isang share, at isang subscribe naman. Pasok! Let's go! Chimminit! Baklang mataba! Jumbo, hotdog, ito ang gusto mo. Pogo sa Pampanga, nagiging bahay mo. Travel dito, travel dyan. Tinanong sa kongreso, umiiyak naman. Ring Becky, baklang mataba. Ring Becky, baklang mataba. Ring Becky, gusto ng tubaba. Confidential fan, saan na napunta? Hindi na nga mahanap, mukhang naubos na. Ginastos minustay, gusto pang nagpapatay. Di na may presidente na kung masama yan, day. Day na kupo, wag nang umupo. Umalis ka na sa paso, di na dapat kumibo. Pati na nanahimik, ay iyong dinadamay. Pero pondo ng bayan, in 11 days nagbabay. Ring Becky, baklang mataba. Ring Becky, baklang mataba. Ring Becky, gusto ng tubaba. Dahil na kupo, wag nang umupo. Umalis ka na sa pwesto, di na dapat kumibo. Pati na nanahimik, ay iyong dinadamay. Pero pondo ng bayan, in 11 days nagbabay. So, eto na mga kababayan ko, mga mare at pari ko, mga chismoso at chismosa ng mga DDS dito. Pasok na kayo! Grabe, mga kababayan, hindi talaga ako makamove on dito. Sila na lang nag-aaway mga kababayan eh. Eto na nga, dito ho yan mga kababayan, nag-umpisa. Pasok! Hanap ng taong ito na siya ay may power pa, siya ay bidabidahan. Kailangan niyang sirain ang pamilya ng mga Duterte. Kailangan niyang sirain si Miss Hanelet Abancenia para sa personal niyang interes. Which is, babae ito wala ka ng power. Itong taong ito, kung matino ang taong ito, siya kasi talaga punot dulo eh. Saan ka kumuha ng pera? Yun ang tanong ko sa'yo. Totoo ba? Saan galing yung 30,000 euros, girl? Saan galing yung 30,000 euros para magbayad ng mga iro? Kailangan niyo itong malaman. Hindi ko to pwedeng itago. Tatanungin kita, saan ka kumukuha ng pondo? Bakit kailangan mong iwanan ang iyong mga chikiting kung mahal mo ang pamilya mo? Kita nyo mga kababayan dyan ho yan, grabe itong mga bunyag ni Maharlika, no? Bakit kailangan mong iwanan ang iyong mga chikiting para bantayan si Digong dyan sa dahig, mga kababayan? Oo, nando doon sa, Netherlands, mga kababayan, itong babae na to. Grabe, sayang.
At ako'y nagtataka rin naman mga kababayan kung bakit pinapayagan ng kanyang asawa at pamilya ng asawa. Anong meron? Oo. Ako nagtataka. Hindi kaya ginagamit nila itong si Alpotera kung tawagin niya. Ano po, mga kababayan? Hindi kaya ginagamit na ng pamilya ni Alpotera, pamilya ng asawa niya. Kasi may asawa naman yung Alpotera daw eh. Ayon sa ating bubwit sa Dahig, mga kababayan. Oo, meron po tayong nakakausap dyan sa Dahig. Ayon sa ating bubwit sa Dahig, mga kababayan, ito daw pong si Alpotera na tinatawag nila ay meron pong asawa. Oo, at may mga anak, mga kababayan ko. Opo, at eto pa, mga kababayan. Oo, hindi basta-basta ang yaman nitong pamilya ng asawa ng tinatawag nilang si Alpotera. Grabe mga kababayan ko no? Matindi. Taloy. Oras lang nagbas para pumunta sa Hague para magpakita ng support sa Pangulong Duterte. Pero binastos po sila ng mga iro doon nitong babae dito. Kaya hindi ko to Yun, yung mga aso daw nung si Alpotera, yung bang mga taga-suporta ni matandang Duterte po, mga kababayan, ay pinagbabastos daw netong mga aso ni Alpotera. Kung saan po ang inaakusahan nila Maharlika ay ito daw po yung mga nagbabayad ng aso para ngumawa doon. So yun mga kababayan. Alam nyo mga kababayan, ulitin ko lang. May mali kasi sa mga pahayag ni Maharlika. Ano po mga kababayan ko? May mali daw. Oo, may mali. Bakit? Hindi ho si Pangulong Bongbong Marcos o dili kaya ay si First Lady ang pumupondo. Bagkos mga kababayan. Nako, eto nga. Etong pamilya ng asawa ni Alpotera. Maraming pera mga kababayan Oo, maraming pera. Sa totoo lang. Mayaman Oo, ibang klase, yaman. Di mo ba? Mamaya, kukumplitohin natin tong kwento na to mga kababayan O, tuloy. Talagpasin. Siya talaga yung punot dulo ng lahat. Dahil meron siya dadalang pondo na tinatanong ko sa kanya sino nagbigay sa'yo dahil di ka naman mayaman Para magkagulo, para tratuhin, hindi ko to papayagan. Nakita nyo, may dala-dala daw pera para daw magkagulo. Ibig sabihin, nagbayad daw tong Alpotera ng mga aso para manggulo nga dyan sa Dahig, para guluhin. Mali ka naman, Maharlika Nagbabayad yan para sumuporta kay Digong, hindi para manggulo. Ay, ikaw lang naman maggulo dyan At saka yung amo mong nagbabayad sa'yo Kayong dalawa lang ang nanggugulo. Gusto nyong guluhin itong sinasagawa na pagtitipon ng mga OFW at mga iro ni Alpotera dyan para mawala sila sa eksena. Yun ang, mga kababayan yun ang katotohanan dyan. Ginugulo ngayon ni Maharlika at ng kanyang among nagbabayad sa kanya para mawala itong grupo ni Alpotera. Itong grupo sa Dahig, dyan sa Europa, para mawala na. Umalis na sa tabi ni Digong. Kaya ngayon, mga kababayan, yung bang mga salitaan ng mga DDS ngayon na may nagseselos, na pinalabas din kung saang-saang pahayagan, na may nagsiselos daw. Nako, mga kababayan, malamang yung amo niyan. Kung may magseselos man, wala nang iba. Yung insecure yan. Yung bang, alam mong, wala nang asim yan. Mga kababayan. At eto na nga, mga kababayan ko. Ipasok na natin. Banat Bay, pasok! Tayo dyan! Sino kaya yung nagses? Ayan na, mga kababayan. Gulong-gulong ngayon ang mga grupo ng DDS. Gulong-gulong ngayon ang grupo ng mga DDS dahil nga dito. Tingnan nyo mga kababayan, kahit si Banat Bay nakisawsaw na dyan. Ito na, pakinggan po ninyong maigi mga kababayan ko. At bago kayo matuwa sa ating talakayan, huwag niyong kakalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Di mo ba? Eto na, mga kababayan ko Banat Bay, tinatamaan na daw si Tatay Digong. Alam nyo, sa totoo lang kahit naman ang anong gawin ninyo dyan, ganun talaga yan Wala na rin na mga kredibilidad si Digong, pasok! May nagselos? Tayo dyan! Sino kaya yung nagseselos? Baste, side with Roddy's rumored lover amid feud among Duterte loyalists. Ayoko na! Sabi ko na Shit! Alam mo yun, sabi ko na nga ba? Again wala po akong sinasawsawan dito. Kaya, hindi, sumausaw ka na Sausawan mo na ng gusto. Tuloy! sumusobra na. At tinatamaan na si Pangulong Duterte. Kaya magsasalita na tayo. Ayan na mga kababayan, na sinasabi ko sa inyo. Di po ba? Ayan na, hindi na mapipigil itong awayan. Sapagkat mga kababayan, alam nyo, ito mga personal na nilang mga mga interest. Oo. Ako'y nagtataka talaga.
Ano ba ang hinahabol nyo pa kay Duterte? Unang-una, number 1, matanda na. Ikalawa, kung katawan niya, hindi nyo na mapapakinabangan. Ikatlo, kung pagmamahal talaga yan, imposible yan. Malamang sa malamang mga kababayan. Oo. Tulad ng nasabi natin ng mga nakaraan, hindi kaya trilyon-trilyon na pera ang hinahabol niyan. Kasi mga kababayan ko, hindi mamumuhunan itong mga ito na sinasabi nila na nagbabayad ng mga iro at nagbabayad din kay Maharlika kung hindi sila kikita ng malaki. Kung hindi malaking pera ang hinahabol ng mga babae na yan ni Duterte. Di po ba mga kababayan? Tuloy. Nothing against with those vlogger na gumagawa ng chismis for the sake of their content. Wala tayong magagawa. Kung bobo ka talaga, gagawin mo talagang chumismis na lang. Bobo ka Ganun talaga. Sino ba kasi chumichismis? Sino? Sino? Banggitin mo kasi yung pangalan. Ikaw naman Kapag bobo, gawa ka na lang ng chismis. Kaya lang, ang problema, tinatamaan na si Pangulong Duterte. Naiiskandalo na ang pamilya niya. Naiiskandalo. Oo, matagal nang naiiskandalo yan Kita nyo mga kababayan ko? Yan, nagpapanik na ho yung mga ibang mga vlogger tulad ni Banat Bay dito sa ginagawa o nangyayaring mga pag-aaway-away ng mga babae ni Duterte. Kita nyo? Mga kababayan ko, Grabe! Hello. Iskandalo na siya. Naku! Naiiskandalo na raw mga kababayan, isa pa. Totoong Duterte supporter. Kung totoo ka, putang ina ka, tumahimik ka. Ang lutong mga kababayan. Ang lutong ng mura ni Banat Bay. Sino ba kasi ang minumura mo? Tuloy. Kung ikaw ay totoong Duterte supporter. Kung ikaw daw, Maharlika, ay totoong Duterte supporters. Sige, supporter. Kung totoo ka, putang ina ka, tumahimik ka na. Bakit? Naiiskandalo na si Tatay Digo. Tumahimik ka na raw Bakit hindi mo, patahimikin yung nag-uutos sa kanya? Alam mo naman yun, si Maharlika parang ikaw lang yan. Kung walang mag-uutos sa inyo, hindi kayo ngangawa. Di po ba mga kababayan? Ang dapat mong tutukan at batikusin at pagsabihan ay yung nag-uutos kay Maharlika at nagbabayad. Ganun yun. Hindi mo kaya. Hindi mo kayang batikusin yung nag-uutos kay Maharlika. Wala. Wala. Si Maharlika, aso lang huyan. Di po ba? Hindi bubuka ang bunganga ni Maharlika kung walang isasalpak na pera. At syempre, yung mag-uutos sa kanya. Di po ba, mga kababayan? Ito na. Ulitin mo yung mura mo sa kanya. Kung totoo ka, putang ina ka, tumahimik ka na. Bakit? Naiiskandalo na si Tatay Digo. Tumahimik ka na dahil inuungkat mo na yung buhay ni Pangulong Duterte. Binababoy mo na siya. Kung ikaw may inuungkat daw yung buhay ni Duterte. Ano naman kung maungkat? Hindi naman nabago yan, di po ba? Baka nakalimutan nyo nung mga unang-unang panahon na makulong si Digong sa ICC. Ano ang content natin? Abay nagkatotoo Sabi natin mga kababayan, ayan na. Oo, sabay-sabay ng mga dadalaw ang mga babae ni Duterte. Saan? Sa may Netherlands, sa may ICC. Nagkatotoo mga kababayan. At eto pa, hindi nagkasya na magkasabay-sabay sila, kundi nag-aaway-away pa. Walastik na yan mga kababayan, Away-away sila mga kababayan. problema ka doon sa ibang nasa paligid ni Pangulong Duterte, makiramdam ka naman. Dahil ang nabababoy, hindi yung tinitira mo, kung hindi si Pangulong Duterte. Unless, totoo. Tamay lang. Kasalanan din naman na Digong yan. Kung di ba naman naging babaero at maaaring mga may pinangako na hinahangad at makuha nila yan, syempre, wala. Huwag niyong sisihin yung mga kababaihan na nagpadala lang naman sa mga pambobola ng mga lalaki. Di po ba mga kababayan? Hindi naman po siguro lalapit yung mga babae kung hindi nyo ginambala at kung hindi nyo nilapitan para bulahin at utuin. Di po ba mga kababayan? Alam nyo naman, pagka babae, mahina yan. Kaya kayong mga lalaki, kung ayaw nyo na magaya kay Duterte, abay tumahimik kayo. Gumaya kayo sa amin ni Arnold Lopez. Di po ba mga kababayan? Ito na, tuloy. O yung narinig kong bayad ka para gawin ito. May narinig ako. Pero hindi ko na lang yung May bayad nga. Yung nagbayad ang tirahin mo. Ikaw talaga, ulitin natin. totoo yung narinig kong bayad ka para... Yan na nga. Totoo talaga yan, Banat Bay. Di po ba? Totoo yan. Ikaw, sabi ko nga sa'yo Ikaw naman Banat Bay. Bayad talaga yan. Hindi bubuka yung bunganga ni Maharlika kung hindi babayaran yan. Yung ganong mga pananalita niya, mga kababayan,
malaki ang binayad dyan. Di ba? Malaki ang binayad dyan, mga kababayan, ha? O, tuloy. Gawin ito, may narinig ako. Pero hindi ko natira mo kung hindi si Pangulong Duterte. Unless totoo yung narinig kong bayad ka para gawin ito. May narinig ako. Pero hindi ko na lang yung i-consider. Pero may narinig akong binabayaran ka ng isang taong nagseselos kay Pangulong Duterte. Ngayon, Ay, nako, binabaya. Ayan na, mga kababayan, ha? Lumalabas na yung mga analisa natin. Yung pag-a-analyze natin dito sa awayan ng mga betka, babae ni Duterte. Ha? Kita nyo? Bayad daw si Maharlika. Kita nyo, mga kababayan ko, ha? Oh. So, sino yung nagbabayad? Nako! Siyempre, yung bukang bibig. Oo, ni Maharlika na pinagtatanggol niya. Ganun yun, mga kababayan. Sino yun? Hoy, banat bay. Banggitin mo na kasi. Oh. pero hindi ko na lang yung i-consider. Pero may narinig akong binabayaran ka ng isang taong nagseselos kay Pangulong Duterte. Ngayon, Grabe! Selos ba talaga, mga kababayan? Ha? Selos ba talaga yan? Oo, malaki lang yung hinahabol niyan. Naku! Oo, ako, hindi ako naniniwala. Ulitin ko, kung pagmamahal, kung katawan lang ang habol, mga kababayan, maniniwala ba kayo doon? Ako, hindi ako naniniwala dyan. Kalokohan yan, mga kababayan. Oo, ha? Unawain nyo na lang. Isang 80 mahigit. Oo, na isang matanda na nakakulong sa dahig. Ano yon? Habol nila. Katawan, pagmamahal, kalokohan. Kalokohan, mga kababayan. O, sige, tuloy. kung akala mo nakakatulong ka sa pamilya na Duterte, eto na yung anak ni Pangulong Duterte, nagsalita na. So this time, you better shut up ka na. Shut the fuck up. Ay, mga kababayan, kita nyo, damay-damay na pati anak. Ano, pati si Baste, mga kababayan, hindi na nakatiis dito eh. Sa totoo lang, bakit? Talagang iskandalo na po ito. Sinasakyan na rin po kahit yung mga aso ng mga vlogger sa magkabilang kampo. Oo. Grabe, no? Kayo, mga kababayan ko, ha? Ay, kayo ba naniniwala din na ulitin ko lang, ha? Kung katawan mo lang ang habol ko. Putik na yan, mga kababayan, mapapakanta ka na lang, no? Ha? Di ba? Ano ba yung kanta na yon? Yung, kung katawan mo lang ang habol ko, hindi mo to matitikman. Grabe. Ibang klase, mga kababayan. Oh, punta naman natin. Oo. Meron naman ako nakitang content ng isang DDS. Bigyan natin ng reaksyon, mga kababayan, ha? Pasok! Etong si Corina. Eto na, mga kababayan. Oo. Sabi rito, sino si alias Alputera? Ano ba siya ni PRRD? Oo, may question mark pa, mga kababayan, ha? Panoorin natin. Corimao Sanchez, mga kababayan. Tungkol sa mga di umano'y, mga girlfriends ni PRRD. Di ba naalala niyo, mga kababayan, na ang sabi ni Sarah? Ang dami palang mga personalities na involved na dito sa isyong ito, mga kababayan. Kita nyo, mga kababayan, ano? Talagang, ang dami nang nadadamay. Ang daming na-involved na mga kung sino-sino ng tao, mga kababayan ko. Ha? Kita nyo, ha? Totoy, Bibonsir. Ang title. Ano ba yun? Tuloy. At ang sentro na dito, mga kababayan, ay yung Ay, Totoy Bibo. Yung pala yun. Totoy Bibo ba yun, Joyce? Manuel? Kung katawan mo lang ang habol ko, hindi mo to matitikman. Ay. Kuluntoy na yan. Sige, tuloy. ang tinatawag ni Maharlika na si Alputera. Panoorin niyo muna itong itong binalita ni Corina, mga kababayan. Saglit lang ito. Maraming nagmamahal kay FPRRD. Mabuti pa si PRRD, maraming nagmamahal. Bukod sa Sana all, maraming nagmamahal, mga kababayan. Sana all, maraming nagmamahal, na maraming nagmamahal. Sa katawan, kalokohan. Pag-ibig ba talaga yan? True love ba yan? Ano yan? True love ba yan? True love? True love o puppy love? Kasi mga kababayan, merong salitaan na true love, merong salitaan na puppy love. Ano yan? Baka naman pera love. Baka naman pera love, pera lang yung love nila. Hindi naman si Digong. Kasi nga, mga kababayan, kailangan nilang bantayan kasi anumang oras, pwede nang kunin ni Satanas. Di ba mga kababayan? Kaya siguro ayaw na nilang iwan dahil nag-aantay sila ng maaaring ipatawag at ibulong nila kung para saan magkano yung mamamana niya. Di ba mga kababayan ko? Tingin ko kaya hindi na sila lumulubay dyan. Kaya nandiyan dyan silang nakabantay. Baka mamaya, mga kababayan, sila'y mawalan. Kung trilyon-trilyon ang pag-uusapan, mga kababayan, malamang meron yan. Kasi nga mga kababayan, kung ating babalikan ang inutang ni Digong
ay halos 7 trilyong piso at kalahating 500 billion lang yung nagasta ni Digong. Abay, napakaraming pera nun na mamanahin nila. Di po ba? Kaya siguro mga kababayan, itong si Digong, kung sabi ko nga sa inyo, kung itsura lang mga kababayan, malabo yun. Kung katawan naman mga kababayan, baka KFC na lang ang kayang gawin nun. Kaya ang matindi, kaya naaakit ang mga babae dahil sa mga sandamakmak na pera na kanyang pinapakita. Di po ba? Ganun siguro mga kababayan eh. O, sige, tuloy natin to. Kanyang legal wife na si Elizabeth Zimmerman at partner na si Hanilet Abansenia. Oy, pero sabi ni Sarah ha, technically, single daw. Oo, si PRRD mga kababayan. Sabi, Regardless naman kung single o ano pa man, ang alam ng mga tao, may asawa, mayroong hanilet, tapos mayroong pang iba mga kababayan. Di naman maganda yon. Yung magjowa ka nga lang ng dalawa sabay, napakapangit ng pakinggan at napakasama na sa paningin ng mga Pilipino yan dahil hindi kultura ng mga Pilipino yan. Di po ba? Papayag ba kayo? Na halimbawa, si Arnold Lopez, meron ng Aichang, meron pang Chachang. Ano ko? Siyempre, hindi papayag si Aichang yan. Di ba? Ha? Kabayan, kaya nyo. Pwedeng mag-girlfriend ng isa lang. Pero yung marami, abay, namamangka ka na sa maraming ilog niyan. Di po ba mga kababayan ko? Tuloy. Spotted din sa kanyang rumored girlfriend. Kita nyo mga kababayan, eto na. Si Sarah dinala pa yung isa. Oo ha. Eto hong si Balaba na eto ay nahihan na girlfriend, jowa, nagkabengbangan din ni Digong, mga kababayan, ano? Ha? Nang matagal ng panahon, mukhang nauna pa to kay Hanilet eh. Ha? Ito hong si Balaba ay mukha pong ito'y pinaghihinalaan na jowa din. Ni Digong at sinama pa ni Sarah. Alam nyo mga kababayan, meron talagang makakasundo yung mga anak nyo, kayong mga lalaki, ano? Meron talagang makakasundo na magiging babae ninyo. Malamang ito mga kababayan, ito yung kasundo ng mga anak ni Duterte. Kasi tahimik lang to. Ngayon nga lang ito lumabas eh, ano po? Ngayon lang ito lumabas. Kaya ngayon, hindi maaaring ito yung inaatake ni Maharlika, malabo. Kaya mga kababayan, ang tanong, kung hindi itong babae na to, ang inaatake ni Maharlika, sino yon? Yon! Diba? Ayan, mamaya, re-reveal na natin. O, tuloy. pinangalanan nila mga kababayan, no? Girly Balaba. Hindi yan si Alpotera daw, mga kababayan, ha? Hindi yan daw si Alportera, mga kababayan. Alam naman nila yan eh. Hindi yan si Alera. Yan daw si Girly. Si Girly, ang ano daw yan mga kababayan eh. Something politician yan na taga CDO, Cagayan de Oro. Basta, hindi natin sigurado. Pero, binukelya ni Corina mga kababayan na rumored girlfriend daw ni PRRD. Na si Cagayan de Oro City Councilor Girly Balaba. Nabigong bisitahin ni Paano mo nalaman? Ring. Pag-picture pa sa ex-wife ni PRRD mga kababayan. Nakita nyo, no? Welcome na welcome si Balaba. Kasi siguro mga kababayan, eto unang-una maganda. Yung isa siguro hindi nila matanggap, ano. Yung isa mga kababayan na nagseselos, hindi nila matanggap mga kababayan kasi naman talaga naman ang pangit eh. Ang pangit talaga eh, no, mga kababayan. Eto na. Pangulo Apungan dahil sa istriktong visitation rules ng ICC. Pero sumama ito sa mga Duterte supporters na nag-camp out sa labas ng detention facility. Tapos ang sabi ni VP Sara kay Tatay Digong mga kababayan, yung mga girlfriend mo nag-aaway na sa labas. Sinabi ko nga yun, di ba, noon, sabi ni Sara, yung mga girlfriend mo nag-aaway na sa labas, dalawa sila. Ano kaya pinag-aawayan? Ethics niya? Naniniwala ba kayo na ethics ni Digong ang pinag-aawayan? Yung katawan niya, kalokohan yan, mga kababayan. Malabo nang kumigas yan. Celebration ni VP Sara. Ayan, mga kababayan, ay, magkakatabi pa sila. Magkakatabi pa sila, mga kababayan ko. Etong nakasombrero, sino kaya? Tapos, mga kababayan, meron dito sa kaliwa. Pinagitnaan nila si Baste. Natatanga-tanga. Diba? Mga kababayan, ha? Ito na. Etong dalawa ho yan. Ito, nasa kaliwa, tahimik. Malamang po, etong nasa kanan, yan po yung tuloy. Kung saan na-meet niya si Zimmerman. At hindi rin si Hanilet mga kababayan, ha? Yung tinatawag na Alpotera. Hindi nga yun. Yung Alpotera, maganda eh. Si Hanilet, maganda ba?
Tuloy. Hindi si Hanilet. Apparently mga kababayan, mayroon pang ibang personality. Ewan na natin kung girlfriend ba niya si Alpotera mga kababayan. Basta ang sabi mga kababayan ni Maharlika, something ka-close-close daw mga kababayan ni PR. Meron nga daw romantic relationship. Relationship na mga kababayan. Ano naman ang bengbangan? Kayo mga kababayan ko, pag romantic relationship, mga kababayan, ano ang maiisip nyo? Ha? Ano yun? Hawak-hawak kamay lang, ganon? Hawak kamay, tayong dalawa. Ganon? Ano, Karuba? Ano sa tingin mo? Ha, Jojo Chavez? Ha, Alicia Duran? Ganon lang yon? Romantic relationship. Ano tawag doon? Walang bengbangan yon? Ha? Kayo mga kababayan ko, kayong mga lalaki, kapag may romantic relationship kayo sa isang babae, walang bengbang? Friends with benefits, ganon ang tawag. Oh. Ano? Ha? Meron pang tawag doon. Ha? Oo. F-U-C-K body. Oh, di ba? Ano 'yon, di ba? Merong F-U-C-K body. Putik na 'yan, F-body nila mga kababayan. Oh, sino na naka-experience diyan nang merong ka F-body, ha? Ha? Ano? Oh, grabe. Oh, sige lang. Oh. Inendorso ang sa tinawag pa itong mommy. Mommy! Mami! Ayun, pubo, mga kababayan, Kapubo, sabi ni Rapareha, alam na alam, oh. Sino na ang may nakaranas ng minsan masarap yung kapubo lang, Oo. Walang commitment, Pero ako, hindi ako naniniwala, mga kababayan, Hindi ako naniniwala na walang commitment si Digong dito sa mga babae na to. Mayroong commitment, mga kababayan. Minsan try nyo. Yung Argo! Yung mga tropa mo, nagkakagulo-gulo na sila. Yung try nyo yung kapubo. Yung walang commitment, mga kababayan. Try nyo minsan. Lami, kaayo. Lami ba? Lami. Sige tuloy. Sa isang campaign rally. Mami! Tignan nyo mga kababayan, kahit mga DDS, pinagilinan na yung kanila, mga nangyayaring pagkakagulo-gulo. Ay, nako. Tuloy! Yan mga kababayan, binalita yan ni Corina. And then, isinare ito ni Baste Duterte mga kababayan. Sinare ni Basti yan, mga kababayan. Ay, nako, mga kababayan, sinare ni Baste. Ano sabi ni Baste? Mga nagdadaldal dyan sa dahig. Nakakagulo kayo eh. Nakakagulo talaga kayo. Yung mga sumasawsaw dyan, nakakagulo kayo. Mag-concentrate tayo sa paano ba mangyayari sa impeachment. Ang daming mahalagang issues. Hindi! Kalimutan nyo na yon. Yung mga impeachment, tuloy-tuloy naman yun. Huwag kayong tumutok dyan sa mga impeachment, sa mga senador, kay Pangulong Bongbong, kay First Lady. Huwag na! Tutukan nyo na, di ba? Oy, congratulations kay Maestro Paul. Oo, sana all may silver button. Eto na, Maestro Paul, maganda ito. Maestro Paul, nandiyan ka ba? Dalhin natin sila sa gusto nilang laro, di ba? Para mawala sila sa focus kay Ulo at kay First Lady, dalhin natin itong issue nila. Dito tayo sa issue nila. Eto na mga kababayan ko. Sa lipunan. Tapos etong pinag-aaksayahan nyo, yung away ng ilang utang ina nyo talaga. Galit na galit to. Galit na galit si Banat pa, mga kababayan. Pakinggan nyo sorry naman. Mangyayari sa impeachment. Yung mga sumasawsaw dyan, nakakagulo kayo. Mag-concentrate tayo sa paano ba mangyayari sa impeachment. Ang daming mahalagang issue sa lipunan. Tapos etong pinag-aaksayahan nyo, yung away ng ilang Maganda nga yan eh. Di po ba mga kababayan, sang-ayon po ba kayo? Sang-ayon po ba kayo na eto na lang ang talakayin natin? Sa lahat ng mga vlogger, nananawagan ako. Sa mga BBM vlogger, dalhin natin, etong issue sa kanila mismo. Mga kababayan, i-gate crush natin to. Pasukin natin itong issue nilang ito para hindi na sila makapag-content ng inira kung hindi. Di ba? Tama. Tuloy. utang ina nyo talaga. Away ng pamilya kung meron man. Hindi nyo kasi alam meron yan ng malalim na malalim na usapin yan Kaya malalim, hindi malalim Banat Bay. Siguro para sa iyo, malalim yan. Hindi ba pwedeng
malaking issue yan sa mga pamilya ni Duterte. Dahil malaking pera ang pinag-uusapan na iisip. Ano po? Mga kababayan, hindi malalim kundi malaki. Malaking usapin ito dahil malaking pera sa tingin ko ang pinag-uusapan dito. Tama mga kababayan ko? Sa totoo lang, ako yung ibang mga babae dyan, malamang pinapanalangin na yan na mamatay si Duterte. Tapos yung mga DDS na iba, mga kababayan ko, yung mga DDS, sinasanto si Duterte. Pero yung ilan dyan sa mga nakapaligid na kapamilya o babae ni Duterte, malamang, abay, pinapanalangin ng mamatay yan. Para makuha na nila yung ang damakmak na pera na ninakaw ni Duterte. Ganun yun tuloy. Nga dapat, huwag nyo nang sausawan. Huwag nyo nang ungkatin. Ay, hindi, sausaw tayo lahat. Anong wag sausawan? Nasaan na? Yung mga vlogger dito, Maestro Paul. Tawagin mo na lahat sila. Dito na tayo, trending na trending to Itong awayan ng mga betka, babae ni Duterte. Mga kababayan, tama ba yung naiisip ko? Na para maalis na yung kanilang focus kay Pangulo. Abay, dito na lang tayo sumausaw sa kaguluhan ng mga DDS at ng mga babae ni Duterte. Diba? Grabe, no? Diba? Sige tuloy. Nyo sila mag-usap-usap, pamilya nila yan, ba't nyo pa pinakikialaman? Di ba? Wala, talagang ganun di ba? Kahit na sabihin mo na wag pakialaman, alam mo naman na pag-aari ng mamayang Pilipino, once na ikaw ay tumakbo bilang maninilbihan kahit wala kang silbi sa bayan. Kapag ikaw ay nanilbihan kahit wala kang silbi sa bayan, pag-aari ka publiko. Kaya ngayon, huwag mong pigilan itong mga ito at hindi rin kami papipigil na sumausaw sa issue na to dahil mahalaga rin na malaman ng taong bayan kung ano ba talaga ang totoo sa pinagkakaguluhan nilang mga babae na yan. Kasi ako, ulitin ko lang, hindi ako naniniwala na katawan lupa lang ni Duterte ang habol nila. Kasama ba yan si Garma? Mukhang si Garma na nahihinig na ayaw sumausaw. Kaya yung ang vlogs ko. Sa bayan, ulul, concern kayo sa views nyo. Concern kayo dahil bayad kayo para sa... Yun ang totoo. Ganito yun, Maestro Paul, makinig ka. Itong mga babae di umano ni Digong na nandiyan sa dahig, mga kababayan, parehas may mga pera. Etong si Anilet, yung isang babaeng alpotera daw, may mga kanya-kanya mga pera yan. Ngayon, kanya mga vlogger nila. Kasi hindi sila makakapagsalita ng sarili nila. Diba? Ng sarili nila. Kaya ganyan. Ano nangyayari? Yung mga vlogger nilang nagsasalita para sa kanila. Nagets mo na, Maestro Paul? Ayan, tagalit si Banatio. Sa kanya mismo galing yan. Kay Maharlika mismo galing. Na bayad sila. Yan, ulul, concern kayo sa views nyo. Concern kayo dahil bayad kayo para siraan ng pamilya. Kita nyo mga kababayan. At eto, Maestro Paul. Kaya ako nagkaroon ng interest dito. Bakit kamo? Abay, dinadamay nila sa awayan nilang mga babae ni Duterte, si Pangulong Bongbong at si First Lady, na itinuturo naman ni Maharlika na siya daw nagbabayad doon kay Alpotera. Sino yung Alpotera? Palayaw niya lang yan, na hindi nila ma-reveal. Pero, mga kababayan ko, abay, alam na ng tao sa comment section, kita mo na kung sino yung tinutukoy. Kamalitan nila, nurse daw ni Digong, nagpapanggap na nurse daw. Nako, mga kababayan ko, yun yung tinatawag nila na Alpotera. So, eto na mga kababayan ko. Maestro Paul, eto, pakinggan mo to para magkaroon ka ng ng reference. To. Hanap ng taong ito na siya ay may power pa. Siya. Gulo-gulo na sila Ayun na, gulo-gulo na. Ito na. Dahil pinakakalap ng taong ito na siya ay may power pa. Siya ay bidahan. Kailangan sirain ng Duterte. Kailangan niya sirain si Miss Hanelet Abansenya para sa personal niyang interes. Which is, babae ito wala ka ng power. Itong taong ito, kung matino ang taong ito, siya kasi talaga punot dulo. Narinig mo, Maestro Paul. So, ibig sabihin, etong si Maharlika ay eto'y nasa kampo ni Hanelet. Dahil si Hanelet ang pinagtatanggol niya. Ngayon, eto naman, yung mga nasa dahig naman, tulad nila Alvin na nakaaway nila. Yun naman yung mga
binabayaran din naman daw nung Alpotera. Kaya ngayon, gulo-gulo na sila. Nag-guess na. Gusto sila ron. Saan ka kumuha ng pera? Yun ang tanong ko sa'yo. Totoo ba? Saan galing yung 30,000 euros, girl? Saan galing yung 30,000 euros para magbayad ng mga iro? Kailangan nyo ba Kita mo, eto namang isa na si Alpotera ay inaakusahan ni Maharlika na nagbabayad naman daw ng mga asong vlogger doon na nakabase sa ICC, sa Dahig. Yung mga nando doon, na mga nagbibideo-video doon, binabayaran naman daw ni Alpotera. Ang tanong ni Maharlika, hoy makinig ka, Maestro Paul, para hindi ka maligaw ha. Ang tanong ni Maharlika, sino daw ang nagbabayad dito kay Alpotera para bayaran itong mga vlogger? Ang nagbibigay niya na si Pangulong Bongbong at si First Lady, mali. Alam nyo kung sino ang nagbabayad? Ayon sa ating bubwit sa Dahig. Sa Dahig, mga kababayan. At kaya ako punta ron eh. Tandaan nyo, hindi ako pupunta roon. Chika doon, chika-chika, di ba? Chika-chika. Kung sino-sino kinausap ko ron, mga kababayan ko. At eto na nga. Etong si Alpotera na tinatawag ni Maharlika ang nagbabayad dyan. Ondo. Hindi naman nagbabayad yung tao, kundi pumupondo. Pumupondo ng pera at mga gawa nila dyan, yung ginagastos nila. Cargo. Gasto sila na event, rally, sigawan, pag-o-organize nila. Yun. Yung tao na nasa likod ni Alpotera na di umano ay pamilya. Pamilya daw ng asawa niya. Na supporter ni Digong. Nakita nyo maliwanag. Supporter ni Digong. Umupondo dyan sa Dahig. Na na mga kababayan, etong sumusuport ito, maraming kwarta. Tago na small boy. Hoy! Sino yung small boy? Hindi ko siguro sa mga susunod na mga panahon. Kasi etong source natin sa Dahig Oo, yung mga nagpipid ba na ang pumupondo dyan, Boss Mike, yung yung parang relative nung asawa ni Alpotera. Yun talaga, pamilya nila, mayaman. Kasi mayroon daw silang malaking negosyo na may kinalaman sa pampasaherong bus. Grabe no, matindi ito mga kababayan. Oo, may kinalaman sa napakalaking bus company. Di mo ba? Bus company. Oo. Tuloy. Tigil mo muna, Boss Mike. Ayaw mag-like. Kaya alam mo na, mga chismoso yan eh. Sa mga chismoso yan, baka gusto niya naman, naiintriga. Kita nyo mga kababayan, who is that small boy? Who owns a bus company? Antay mo mamaya, malalaman mo na. Lamig tayo pa. Oy, mga nadami ka. Binibiktima na nga ng pamilya niyan. Eto mga kababayan, pakinggan nyo maigi yung sasabihin ko. Binibiktima na nga ng pamilya ni Alpotera. Sa pamilya. Itong mga binibiktima na nga si Pangulo at si First Lady, ikaw naman, binibiktima mo rin. Grabe ka. Kasi eto mga kababayan ayon sa bubwit sa Dahig. Pantuhan ito kababayan. Itong pamilya nitong si Alpotera, mga kababayan, pamilya na asawa ng asawa niya, yan. Itong asawa niya, na iniwan niya pati asawa, anak niya para kay Digong sa Dahig, mga kababayan. Nasusundan niyo po ba ako? Itong si Alpotera, iniwan yung chikiting, sabi ni Maharlika, galing sa kanya yan. Iniwan din yung asawa, hindi iniwan na nakipaghiway. Iniwan para sa isang misyon. Ano kayong misyon yun, mga kababayan ko? Na para bang ponduhan nila yung mga ginagawa doon. Nagpapalakas ba sila? Di ba? Nagpapalakas ba sila? Ako nagtatanong Nagtatanong ako dito. Brinini ito, Argo. Ayon sa ating bubwit. Ito nga daw, pamilya. Alam nyo, kasi nagkakalugulo sila Alam nyo naman ang mga vlogger minsan, hindi nakakapagtiis.
na ibon yung mga nangyayari. Di ba ba? Yun, mga kababayan. So, dalawa na. Binibiktima na netong nag-uutos kay Alpotera na at kasupag galing kay First Lady, hindi lang bongbong ang kinalaman dyan. Dinadamay lang netong babae na to. Dahil ang totoo, mga kababayan, ayon ni Maharlika at ayon din sa ating bubwit sa Dahig, mga kababayan, ang pumupondo sa rally nila ay yung pamilya ng asawa ni Alpotera. At mga kababayan, itong pamilya, itong asawa ng pamilya ni Alpotera ay namamangka sa dalawang ilog. Sumusuporta kunyari malapit kay First Lady. Tapos, eto naman, sumusuporta naman kay Digong. Ibig sabihin, dalawa sinusuportahan nila. Nagets ninyo? First Lady, sana malaman mo maunawaan mo yung sinasabi ko rito. Mag-ingat ka dyan, Mag-ingat ka dyan sa may sinasabing may negosyong bus company. Kasi baka mamaya, tuklawin ka niyang bigla. Delikado yan, First Lady. Yun kung lumalapit nyo. Sila yung pumupondo doon sa Dahig. Sabi ng ating bubwet na mga vlogger sa Dahig. Grabe, no? Mga kababayan, malupit. Maharlika, alam mo naman yan, di ba? Tuloy natin. Oy, nandiyan pa si Maestro Paul. Oy, nasusundan mo ba ako? Tuloy. Yung 30,000 euros, girl. Saan galing yung 30,000 euros para magbayad ng mga iro? Kailangan nyo itong galing kay small boy. Kanino pa? Sabi. Sabi, bubwit, si Alpotera Alpotera, di ba? Tampid lang naman sa pamilya nung niya. Ngayon, ito na, kaanak din netong asawa ni Alpotera, mga kababayan, na kilala daw sa pangalang Small Boy, hindi ko siya kilala. Small Boy daw, tandaan nyo kung sino yung Small Boy. Baka sa mga susunod na araw, katawagan nila, kilala daw sa pangalang Small Boy na dumidikit din kay First Lady, pero sa kabila nun, sa likod nun, sinusuportan at tinutustusan yung mga rally at events sa Dahig para suportahan si Digong. Grabe, no? Mga kababayan, grabe. Di ba? Sheng. Sir Mike, ikaw na malapit. Ikaw na bumulong sa kanya. Sige. Huwag muna, masaya pa tayo eh. Ang saya-saya nito eh. Sige, tuloy. Alaman, hindi ko ito pwede itago. Tatanungin kita, saan ka kumukuha ng pondo? Bakit kailangan mong iwanan ang iyong mga chikiting? Tama mo pa pati yung asawa. Kung iniwan niya yung mga chikiting niya, syempre pati asawa niya. Anong meron? Bakit? Bakit? Syempre maganda naman si Alpotera kaysa kay Digong na hindi na tumatayo ang iro niya. Diba? Pasarap ng pasarap ito, mga kababayan. Tuloy! Mahal mo ang pamilya mo. Ilang oras silang Kita mo, ano sabi? iwanan ang iyong mga chikiting kung mahal mo ng pondo. Bakit kailangan mong iwanan ang iyong mga chikiting kung mahal mo ang pamilya mo? Ilang oras silang nagbas. Kita nyo, mga kababayan? Matindi yun, Kasi tanong ko rin yun. Yung tanong ni bakit mo kailangan yung iyong mga chikiting? Kalita ko, ilan ba yung chikiting mo? 3 yata yun eh, kung hindi ako nagkakamali. 3 chikiting. Baka mamaya yung jowa mo naman, yung asawa mo. Iniwan mo rin, Bakit? Hindi ba kayo nagtataka kung bakit alang-alang kay Digong ay iiwan ang mga anak at asawa para magsagawa ng mga rally sa Dahig? Sa tingin ninyo, para lang sa katawan ni Digong yon? Para lang sa beng-bang ni Digong yon? Kaya nga kababayan, tama si Banat Bay. Malalim na usapin ito kasi malaking pera sa tingin ko ang pinag-uusapan dito. Diba, Argo? Tama ba yung analisa natin? Para pumunta sa Hague, para magpakita ng support sa Pangulong Duterte. Pero binastos po sila ng mga iro doon, nitong babae. Kaya hindi ko ito palalagpasin. Siya talaga yung Kita mo, binastos nyo sila ng mga iro doon, ng mga binayaran daw. punot dulot ng lahat. Dahil meron siya daradalang pondo na tinanong sa kanya. Sino na bigay sa'yo? Mamaya naman eh. Madlo pa. Maharlika, galit na galit doon kay Alpotera. Si Banat Bay, galit na galit kay Maharlika. Kita nyo?
Ha? Ano? Aso. Malandi. Oo. Iro, aso. Alpotera. Oo. Oo. Garutay. Tinatanong ako ni Jen, mga kababayan. Alam mo ba kung ano ibig sabihin ng alpotera? Eh, sabi niya, ano daw? Garutay, malandi. Ay! Oo. Kita niyo, mga kababayan. Mukhang mas marami pa akong alam kay Maharlika. Si Maharlika, daldal ng daldal, hindi niya naman alam yung katotohanan. Maharlika, mali-mali ka ng source. Oo. Kung ako sa iyo, tawagan mo na lang ako. Dali. Oh, pagtulungan natin to. Pwede na ako makipag-join force, Maharlika. Ito lang ang topic, ha? Nananawag. Sa natin kayo si Maharlika. Kung maaari, sana, i-message mo ako sa karagdagang impormasyon para naman, makumpleto mo yung sinasabi mo. Grabe, mga kababayan ko. Sige, tuloy. Babuyin mo ang maisog Europe, DDS Europe, Germany, Paris, dahil hindi mo matanggap na wala na kayo o wala ka na sa power. Wala na sila ni Digong. Uy, hindi Anong wala? Ikaw talaga. Hindi, anong wala? Oy, eto naman mga kababayan ko. Mali na naman yung impormasyon mo, Maharlika. Oo. Anong sinasabi mong wala na sila? Sa totoong buhay, mga kababayan ko, makinig kayo. Ayon sa ating bobwet, mga kababayan, etong si Alpotera, sa lahat ng mga naging babae niya, o naging babae sa buhay niya, yan ang pinakamalapit na kahit si Sarah ipagpapalit. Nagets nyo? Nagets nyo, mga kababayan ko? Ayon sa ating bobwet, etong si Alpotera ang pinakamalapit sa puso ni Matandang Duterte. Na kahit si Sarah ipagpapalit ni Matandang Duterte sa kanya. Kaya yung amo ni Maharlika, todo ang selos, todo ang galit kay Alpotera. Gets nyo na? Kaya sila, nagbayad kay Maharlika, kaya sila, ganyan, mga kababayan, nagkakagulo na malaking issue sa kampo ni Duterte, etong mga babae na to. Mga kababayan, ganon. Ganon, kaya sinasabi ni Maharlika, dinidiscredit niya na wala na daw power. Maharlika, tatanga-tanga ka. Bakit? Si Alpotera ang pinakamalapit sa puso ni Duterte. Ulitin ko, kahit isa sa pamilya ni Duterte, hindi ipagpapalit ni Digong si Alpotera. Lami kaayo ba? Eto na! Kaya si Alpotera magwawagi! Grabe, no? Ang gulo-gulo, ang saya-saya. Mali-mali yung informasyon mo, Oy! Mali, tuloy! Ngayon, ginulo nyo ang Duterte supporters sa Europe. Di mo nawalan ang mga Duterte supporters. Ginugulo mo. Maayos naman sila dun, Kasi nga, funded, pinupondohan ni Small Boy yung mga rally nila ron. Yung mga, yung mga ginagawa nila doon. Lahat yun. Pondo ng Small Boy. Grabe, no? Matindi. Ang pogi ng pera ni Digong. Ikaw ba naman maraming nanakaw? Tuloy. Kaya ngayon, ito, winawasak ng kampo ni Maharlika etong si Alpotera. Kasi gusto nila na mawala na sa picture. Mapatalsik nila sa dahig. Kasi nga, hindi na umuwi si Alpotera sa pamilya niya. Bakit? Sustentado. Bigay dito, bigay doon. Ng pondo. Hindi ito basta-basta, mga kababayan. Gumastos ka sa Europe, sa dahig, sa Netherlands, ng pera kasi mahal lahat doon. Bahay, pagkain, tubig, lahat. Sa convenience store, tubig mo, mga kababayan, pinakamura, 1 euro. Kita nyo? Umihi ka. Magkano, mga kababayan? 1 euro. Kita nyo magkano per euro? 63 pesos. Ang tubig sa atin, 8 pesos lang. Kaya hindi basta-basta, mga kababayan. Yung mga ginagawang pagpondo ni Small Boy dyan. At kung ano man yung pakay nila dyan. Pero isa lang ang tingin ko lang naman, pansarili kong opinyon,
tingin ko, baka naman may hinihintay sila na malaking kwarta kung sakaling mawala na si Digong. Okay? Funded si Alpotera ni Small Boy. Yon! Ganon! Oh, tuloy. Hindi na nila masikmura yung pagbidabidahan, pag gumagawa ng mga protocol, tapos po, kalsada may protocol. Kita nyo mga kababayan? Kasi mga kababayan, si Alpotera po talaga ang may power kasi siya yung gumagastos eh. Nagets ninyo? Paano hindi magboboses si Alpotera? Siya yung gumagastos. Alam mo walang boses yun, mga kababayan ko. Di ba ba? Alam mo walang boses yun siya yung may pera, siya yung gumagastos dun eh. Funded yun eh. Ito pa, pasok! Like are those who keep Bob nonsense. Yung mga ayaw daw niya ay yung mga taong putak lang ng putak. At ano yung pinuputak? May sense ba o wala? Nonsense. The post was widely interpreted as... Nako, pati si Baste nagagalit na. Nagagalit na si Baste kay Maharlika. Pero mga kababayan, huwag kang tatanga-tanga Baste. Baka naman iyong madrasta ang nagpapaputak kay Maharlika. Hindi nyo ba magets yan? Na meron talagang nagbabayad kay Maharlika? Kay Banat Bay na rin galing yan. sa dig at critics of Balaba, particularly online personalities. Among those who echoed Sebastian's sentiments was... Hoy, walang focus, Argo! Dito tayo! Focus natin yung mga babae ni Digong. Huwag na natin pakialaman si Pangulong Bongbong! Mga vlogger, maganda tapang usapan. Alamin natin totoo rito sa usapin ng mga babae ni Digong. Maganda, di ba? Gusto nyo, highlight lagi si Digong, di ba? Dito! Sang-ayon kami! Pag-usapan natin kung sino at ano, sino si Alpotera at ano ang pakay nila, sino nagbabayad kay Maharlika at sino naman ang nagbabayad kay Alpotera para pondohan ang mga rally nila. Gets nyo? Di ba? Ang saya-saya. Duterte supporter Tio Moreno, who posted a similar video with the caption, buti pa si Gerly Balaba, friends ni VPSD. Ang iba dyan, nga ha, matuto tayo ha. Totoo yung sinabi ni Tio Moreno. Yung mga babaeng nakapaligid kay Pangulong Duterte ay suportado ni VP Sara Duterte. Sa katunayan yan, hindi... Ano? Sabi? Ulitin na sinabi. Sinabi ni Tio Moreno, yung mga babaeng nakapaligid kay Pangulong Duterte ay suportado ni VP Sara Duterte. Sa katunayan yan... Kita nyo, suportado pa ni Sara Duterte yung mga yan pala. Ngayon, bakit? Bakit nagngangawa si Maharlika? Kasi nga may nagsiselos. Nagsiselos yung pinakapangit sa kanila. Yun ang tingin ko ha. Kita nyo mga kababayan ko. Los, tayo dyan! Sino kaya yung nagseselos? Baste, side with Roddy's rumored lover amid feud among Duterte loyalists. Ayoko na! Wag! Gustong-gusto namin to! Banatbay! Dali na! Tuloy-tuloy natin to! Iwas-iwas muna tayo sa Malacanang, iwas muna tayo sa Senado, sa Kongreso, iwas muna tayo kay Pangulo, iwas muna tayo kay First Lady. Dito tayo! Di ba? Para hindi napapansin si Pangulo, tuloy-tuloy yung trabaho. Ayos no? Mga kababayan, Roddy's rumored lover amid feud among Duterte loyalists. Ayoko na. Sabi ko na eh. Shit! Alam mo yun, sabi ko na nga ba. Again ha, wala pa. Uy, di ba? Saya-saya nila. Kaya mga kababayan dito, tayo ha, totoo yung sinabi ni Tio Moreno. Yung mga babaeng nakapaligid kay Pangulong Duterte ay suportado ni VP Sara Duterte. Sa katunayan yan, hindi na nakapagpigil si Baste. At kita nyo mga kababayan, suportado naman si Alpotera eh. Suportado ni Alpotera. Suportado si Alpotera ni VP Sara. Ni Buday ba? Ni Buday. Ni Buday. Sinasabi ng itigil na yung bunganga ninyo na nonsense. Huwag niyong antayin na pangalanan kayo at durog kayo. Huwag niyo... Pangalanan nyo na kasi. Dali na. Palakihin natin tong issue na to. Malay mo, mapansin. Hindi pa kasi napapansin to, mga kababayan ko Hindi pa napapansin ng mga BBM vlogger, ng pro-government vlogger, ng mga loyalista itong issue nila. Ako lang ang nauna. Ako lang ang nauna na nakisawsaw dito. Kasi kung hindi rin naman sa mga sa mga preninin na natin, na mga DDS vlogger sa Dahig, mga kababayan, hindi ito. Alam na ko. Best and friendship. Ngayon, mga kababayan, ayun na, talagang nagkakagulo nga. At ito pa, mga kababayan ko. Nako! Naku, ang haba na ng kwentuhan natin. Ang haba na. Mga kababayan, ang haba na. Ito mga kababayan ko.
may ipapakita ko, kasi sabi ni Maharlika, mga kababayan, kung hindi ako nagkakamali, ano? Oo. May nasabi na nurse daw, nagpapanggap, gano'n, ano? Mga kababayan, ito ba yun, Boss Mike? Okay? Nagpapaliwanag ka, Alpotera, na sinasabi mo na, ang sinasabi ni Ma'am Hanelet na nagpapanggap na nurse ay ikaw. Ang sabi ko sa Nakita nyo? Nandali, ha? Mga kababayan ko, pakinggan nyo maigi, ha? Pakinggan nyo maigi. Para meron na kayong maging isipin ba? Pakinggan nyo to. Pasok! Nawagan mo si T. Okay? Nagpapaliwanag ka, Alpotera, na sinasabi mo na, ang sinasabi ni Ma'am Hanelet na nagpapanggap na nurse ay ikaw. Ang sabi ko kita nyo, mga kababayan? Nagpapanggap daw na nurse! Nabanggit po yung nurse, mga kababayan, ano? Ano nyo yan, ha? I-note ninyo yan, mga kababayan. Ito. Alpotera, na sinasabi mo na, ang sinasabi ni Ma'am Hanelet na nagpapanggap na nurse ay ikaw. Ang sabi ko sa'yo, bakit? Nurse ka ba? Ang sabi mo, ma'am, hindi po. Sabi ko, then, i-retract mo yung mga nakapost. Ano sabi ko sa'yo, hindi ka pala nurse eh. E di, bawiin mo yung mga pinost sa'yo na ikaw ay nag-alaga kay Pangulong Duterte. Kasi may nag-post na ganun. Ginawa mo ba? Hindi. Ito yun, mga kababayan. So, ito na, bago tayo magtapos, ha? Bago tayo magtapos. Oo. Mayroon lang akong nakita kasi na isang post, mga kababayan. Oo. Na ang video na ito ay kuha sa dahig. Opo, ha? Sabihin ko na nga, may nagpasa sa akin ng video na ito mula sa dahig, mga kababayan. Ito, ha? Ito na siguro yung bubuo ng hindi. Ito na siguro yung magbibigay tulay sa inyo kung sino si Alpotera. Ito na. Pasok! Ay, mas maganda to, nurse siya dito, Duterte. Protocol. Ay! Teka, may nabanggit, mga kababayan. Ito na, ha? Ito na, ha? Ano sabi? Ay, mas maganda to, nurse siya dito, Duterte. Nurse daw ni Duterte! Ay! Nurse daw ni Duterte! Ganda babae naman ng nurse ni Duterte. Oo! Ang ganda-ganda ng nurse ng, ni Duterte, ha? Makinis, maputi siya, pero ba't ganon? Hey! Grabe! Protocol po. Ang napakaganda. Mistisa. Ang ganda nito, ha? Hindi kaya ito yung nurse na tinutukoy nila? Ako'y nagtatanong lang, ha? Hindi kaya ito yung nurse na tinutukoy nila na inaap nila na aka Alpotera? Tanong lang, mga kababayan, kung siya talaga. Ha? Bakit kaya mahal na mahal mo siya? Ay, grabe! Oo, di ba? Mistisa, half Australian, Aksa. Ha? Wow, akin ka na lang, sabi ni Den na pistin. Uy! Ulit. Ay, mas maganda to, nurse siya. Mga kababayan, ito, kita nyo, ha. Kung mapapansin nyo po, ayan, may mga sasakyan sila, may mga stage sila, at may syempre, may mga bayad pa yung mga vlogger daw dyan, di umano. Sabi mismo yan, ha, ni Maharlika. Ha? Mga kababayan ko, gaano kamahal yan, mga kababayan? Di po ba? Grabe, no? Yan po ang ginagastusan ng isang nagngangalang small boy daw, di umano, ayon sa ating source sa dahig. At ibinibigay naman dito kay Alpotera para siya mamahala. Kaya po itong Alpotera, kung ito talaga siya yung may boses talaga dyan. Dahil sila yung gumagastos. Boss ni Maharlika kaya? Yung boss ni Maharlika gumagastos ba? O si Maharlika lang ang ginagastosan niya? Taloy. To, nurse siya dito, Duterte. Nurse daw ni Duterte. Sabi, binuko. Totod. Tatangge. Protocol po. Protocol daw. Yeah! Protocol daw talaga. Yeah! Napakaganda. Namumukhaan ko to eh. Parang ito yung pinakilala ni Digong na nurse din eh. Oo. Hanapin ko nga yun. Nung nag-speech si Robin, may pinakilala na babae, nakamukha niya. Sabi ni Robin, eto yung nurse ni Pangulong Duterte daw. Ang kamukha niya, mga kaya ni So, hindi kaya eto si Alpotera? Sa tingin ninyo, mga kababayan, hindi kaya ito si Alpotera na tinatawag nila? Diyos ko naman, ang layo naman kay Hanelet, ha? Kung ganda lang ang pag-uusapan, mga kababayan, kalahati lang ng mukha ni Hanelet ito. Kapag tinignan nyo yung mukha ni Hanelet, mga kababayan, yung kalahati lang, mga kababayan. Oo, kasi malapad mukha nun eh. Oo, kaya kailangan liitan mo yung kalahati. Yun yung mukha niya. Talay! Nako, sabi rito, Sir Mike, siya nga, parang sekretary pa ang dating. Yan sa anak ko! Sa tabi ni Digong noon sa Malacanang, talaga ba? Grabe.
Emerita, o yan na, nagigets na yata nila. Oo. Ha? Nagigets nyo na ba? Bait na tao. Oy, mabait naman pala. Kaya naman pala, hindi masamang tinapay sa mga Duterte siya. Salamat. So ngayon mga kababayan ko, siguro naman nagigets nyo na, no? Ha? Nagigets nyo na. Ako lang na talagang medyo nahihiwagahan Oo. Ano ba talaga ang intensyon ng mga ito kay Duterte? Yan ang malaking tanong sa aking isipan ngayon. Baklang mataba, Jumbo, hotdog, ito ang gusto mo. Pogo sa Pampanga, nagiging bahay mo. Travel, travel dito, travel, travel dyan. Tinanong sa kongreso, umiiyak naman. Ha, Ring Betty, baklang mataba, baklang mataba, baklang mataba. Ha, Ring Betty, baklang mataba, baklang mataba. Bakit mo nga ba? Confidential fan, saan na napunta? Hindi na nga mahanap, mukhang naubos na. Ginastos nilustay, gusto pang magpapatay. Di na may presidente na masama yan tay. Ha ha! Huwag nang umupo, umalis ka na sa pwesto, di na dapat kumibo. Pati nananahimik ay iyong dinadamay, pero pondo ng bayan in 11 days nagbabay. Baklang mataba, baklang mataba, baklang mataba. Ha, Ring Betty, baklang mataba, baklang mataba. Ha, Ring Betty, gusto nang tumaba. Huwag nang umupo, umalis ka na sa pwesto, di na dapat kumibo. Pati nananahimik ay iyong dinadamay, pero pondo ng bayan in 11 days nagbabay. Yun live na live po tayo, Judy RD, ha? Live na live po tayo. On, Sultan Rael, live ya, Aro. Ellen Visitas, RR Jem, nandiyan na si Melty. Sino pa? Si Pobreng Nanay, ayan ha. Para malaman yung live tayo, kahit alanganing oras to, mga kababayan. Alam nyo naman, pag nasa bahay lang ako. Oo. So, eto na nga, mga kababayan ko, Maring Linda, makinig ka. Sapagkat palala na ng palala, eto na nga, may pagbabanta. May pagbabanta na po, Ruel San Pedro. Itong si Maharlika, grabe siya. Oo, ibang klase, ano? Jojo Chavez, alam mo na, ha? Probinsyana, pakisabi sa auntie mo, makisawsaw na. Para naman may silbi siya. Eto, mga kababayan, naku po! Oo, nandyan na, sa inyo pong lahat, para Bruce. Opo, Wing Buendia. Opo, nandyan na. Oo, so eto na, James Guillen. Pasok na natin, kagad itong si Maharlika. Pasok! Ito pa, girl, sinend mo to sa akin. Hindi pa ako dumarating. Para makita nyo lang na ang lola niya. Ito pa yung naka-short. Tignan natin ha. Ito'y bago ako pumunta sa Hague ha. Ito. Ito, si spokescarrier. Okay. Okay. Hindi. Sandali lang daw. Ganda ng bahay, oh. Ano? Ina mo Ano? Nabusesan niyo ba? Ano? Nababusesan niyo ba? Huwag ako, girl. Ay, binigyan ka ng chance na pag-usapan natin to kasi duwag ka. Nako. Sino-sino tinatawagan, Nako. Nakausapin ako, ipa-take down yung post, may inutusan pa siya na ipa-take down yung vlog ko. Nako. Tungkol dun sa kaguluhan nila. Sa inyo yan Hindi ko kayo pinipilit na maniwala sa akin. Tikita nyo mga kababayan ko, si Maharlika, ha? Eto, dumali na naman doon sa ganito ng cellphone, no? Ganyan, no? Ginawa niya na yan kay First Lady. Yung mga yan, pero wala namang pinakita. Anong silbi nung pinakita niya? Relevant ba? Ebidensya ba? Na magpapatotoo na Alpotera? Itong si Alpotera? Di po ba mga kababayan ko? So ngayon mga kababayan, malinaw na rito. Ito, nagbabanta pa. Itong si Maharlika. Na mga kababayan, na kung ano-ano daw ang ilalabas niya. Yung ba yung pinakita niya, nilabas na? Mga kababayan ko, ako naniniwala na talaga at kumbinsido na dito sa ginagawa ni Maharlika, nag-iimbento na siya ng mga paninira. Opo. Pero isa lang kasi talaga. Ang alin? Ang talagang pakay ni Alpotera na tinatawag nila. Ulitin ko lang mga kababayan. Ginagamit si Digong sa isang mga bagay, bagay na gustong makuha kung sino man po yung nag-uutos kay Alpotera.
At ulitin ko lang, hindi po si Pangulong Bongbong Marcos at lalong-lalong hindi po si First Lady tulad ng dinadamay nitong nasa screen. Ano, di ba, Chino Pasha? Palambing po kay Libs. Kay Libs? Hindi. So ngayon, mga kababayan, alam nyo na. So ngayon, eto tuloy-tuloy ngayon. Ang issue na to, hanggang nakikita Duterte, patuloy na rin yan ang sausaw sa usapin na to. Kung nung nakaraan, mga kababayan, nagsalita na si Kitty, ngayon, mga kababayan, mas matindi pa yung mga binabanat niya. Grabe tong awayan nila, no, mga kababayan. Kaya nga yung mga vlogger nawawala na yung atensyon, nawawala na yung focus nila sa paninira kay Pangulong Bongbong. Para bang nagkakaroon na sila, mga kababayan, ng kampi-kampihan. Yung iba kampi dito kay Maharlika at yung iba naman kampi dito kay Alpotera. Kaya yan, mga kababayan, ano nangyayari? Rumble na sila. Parang mga bulbul, mga kababayan, ang gugulo nila. Dito ba? Ang gugulo Hindi mo alam kung saan patungo na yung direksyon nila. Kasi nga, mga kababayan ko, dito sa mga kanya-kanya ng interest nila. Yo! So eto na, tuloy natin. I wish na journal ko lahat. Pero I tried to remember everything. Marami pang iba. So ang sa akin lang, mga kababayan, nun pang pinaka masusok lang kayo. Kita nyo, mga kababayan, ito pa yung sinasabi. Meron pa raw siyang ilalabas na masusok lang kayo. Para nga naman abangan nyo si Maharlika, sasama na ako. Kasi mga kababayan, gusto ko to. Bakit kanyo, mga kababayan ko? Hoy, Iron Lace, huwag kang umalis. Diyan ka lang, diyan ka lang. Dali mo cellphone mo habang kayo nasa labas. Manood kayo. Eto, mga kababayan ko, Ayan, mayroon na naman daw siyang ilalabas para nga naman abangan ng lahat kung ano yung i-expose niya. Mali na mali ka naman ng impormasyon kasi. Ako na lang maglalabas. Baka naman may nagsabi na rin sa'yo kung ano talaga totoo. Para dito kay Alpotera. Grabe si Alpotera. Sige na. Nako kasi kayo. Lin na Sigara. Lagi kayong wala sa live ko. Kaya nahuhuli kayo sa balita tulad ni Annalisa Uso. Dapat lagi kayong updated dito. Para nang sa ganon, Para nang sa ganon, hindi kayo nawawala. Pamela. Sino si Alpotera? Hindi kayo talaga nanonood ng mga live ko, halatang halata ko. Makapabwisit. So lupa, nun, Maharlikawa. Oy, sikat to Sikat to si Rin. Di ba? Ngayon, sige, tuloy-tuloy na natin to. Kapag ka gusto nyo ng tanong, Chavez, o kaya si Arnold Lopez, o kaya si Ai Chang. Yan, mga yan. Updated yung mga yan. Sabi naman nila yun. Ay, nagtatanong, nga, boss, sino si Alpotera? Narinig ko rin yan, kaya kakamping. Nakaw! Kaya nga, makinig kayo. Ayan na, tuloy. Viral ngayon to, mga ating, mga mare at pare. Itong issue ni Alpotera. Kasi nga, si Alpotera gusto nilang mawala sa buhay ni Digong. Ewan ko ba kung bakit kailangang mawala yon. Siguro, malalim nga naman ang dahilan. Malalim, marami, o sobrang laki. Yang tatlong yan, pag-isipan nyo. Malalim, marami, o sobrang laki. Hindi naman pag sinabi kong sobrang laki, putotoy ni Digong yung pinagkaawayan, no? Hindi naman pag sinabi ko, malaki, putotoy ni Digong ang pinag-aagawan. Hindi, malaki, malalim, mga kababayan, kasi nga, sa sobrang lalim ng kanilang mga interest dyan. Hindi mo malaman kung ano talaga gusto nila kay Duterte. Kaya malalim, marami, kasi marami silang mga babae. Ang dami, no, mga kababayan, tuloy. Pero ito, very sensitive to. Hindi ko, kung sasabihin ko to, itong issue na ito. Depende. Depende, sabihin mo na. Pag ganyan-ganyan ka pa ganito yan, mga kababayan, Kung ako naman, opinion ko lang. Ang tatanungin, tingin ko si Alpotera, hindi naman pututoy ang habol niya. Malayo kasing pututoy yung habol niya. Unang-una, may itsura, maganda at sexy talaga yung tinatawag nilang Alpotera. Yun daw yung nurse na nagpapanggap na laging kasama ni Digong. Hindi ako naniniwala ron na pututoy ni Digong ang hinahabol ni Alpotera. Iba, mga kababayan. Tingin ko, mga kababayan, may pabor na malaki. Malaki rin naman pero pabor, hindi pututoy. May iba kasi yun Pututoy, iba yun. Pabor. Ako naniniwala dito
sa aking bulsong anak. Si Lord Troy Cervera nanonood. Oo, diyan sa Bulacan. Oo. Shout out, Bunso. Oo, shout out. Oo, nanonood si Bunso eh. So, eto na mga kababayan ko. Oo. Etong hinahabol ni Alpotera kay Digong ay hindi salapi. Oo. Naniniwala ako doon, hindi salapi. Eh baka naman nagkakamali lang yung amo ni Maharlika. Baka kasi agawan siya. Oo, wag ka nang mag-alala kung sino ka mang nasa likod ni Maharlika. Oo. Pera, hindi habol ni Alpotera. Maniwala ka sa akin. Mas malaki pa dyan. Ha? Mas malaki pa dyan. Ha? Na problema na kailangan ay manatiling nakadikit sa kay Digong para nga naman itong problema nilang ito'y magawan ng solusyon. Yun. Kaya naman, mga kababayan, balita ko kasi may mga problema usaping legal na nanganganib itong mga nasa likod ni Alpotera. Kaya kailangan nila sumipsip kay Digong at sumipsip din sa administrasyon. Nasusundan niyo po ba mga kababayan? Kayo kasi, yung mga iba rito, hindi updated kasi lagi kayong wala. Pero yung mga matatagal na sinusubaybayan itong ating kwentong ito, mga kababayan ko, alam na alam nila. Oo, alam na alam nila. O, sige, tuloy. Ako ng advice. Okay? Ihi tayo ng advice. Yan ang katotohanan. Di ba nakita ninyo? Uy, champulet, ba't alam mo yan? Champulet! Ito na. No, wildflower. Hindi pwedeng sabihin na yun. Very sensitive na ikakashock ninyong lahat. Girl, gusto mo ba? Yan na nga yun, Cut and Cook vlog. Namamangka sa dalawang ilog, itong si kampo ni Alpotera. Nakuha ninyo? Kaya nga itong si Maharlika, dinadamay si Pangulo na nagbabayad to Ano bang pakialam ni Pangulo at ni First Lady dyan? Kau talaga Maharlika Mali-mali ka ng kwento, kaya alam mo, ang nangyayari, nagiging fake news ka. Kahit na may tama sa sinasabi mong iba, kapag hinaluan mo ng fake news, yung banat mo, nagmumukhang kasinungalingan lahat. Kaya pwede ba tawagan mo na ako? Tawagan mo ako tapos magbibigay ako ng impormasyon kung hindi binibigay sa iyo ng mga taga-dahi? Oo, di ba? O, tuloy. Sama ng ugali mo. Mas masama ugali mo. Oo. Sabagay, pare-pares lang naman kayo masasama ugali. Sino bang mabuti sa inyo? Wala naman Meron ba? Sige nga, pakibanggit nga. Kung meron namang mabuti kahit sa isa sa kanila. Ay, tiyang, imbestigahan pa naman natin si Alpotera. Tuloy. Kung pinoprotektahan mo ang Pangulong Duterte, pinoprotektahan mo sana ang mga private events ng buhay niya. Mga sirkumstansya ng buhay ni Pangulong Duterte. Pero ikaw, random people, magtatawag ka, ay ma'am, ito, ganun. Ito si PRRD, kukunin mo yung mga kalensihan mo. Yung laptop and everything. Ito yan mga kababayan. Ipasok natin to. Oo, mga kababayan ko dito. Nasaan ba yung boss Mike? Ito nga. Ito na, pasok. Ang picturean ang private parts ng Pangulong Duterte at ilanggo sa mga kaibigan mo. Kita nyo, dito talaga ako hindi makapag-move on. Yung bang pinipicturean ang putotoy ni Digong tapos nilalako daw? Bakit? May bumibili ba? Mga kababayan ko ako hindi ako naniniwala na may picture na ganyan. Bakit? Kasi wala naman tayong nabalitaan kung hindi sa kanya lang. Diba? Kaya kay Maharlika lang. Yung bang meron daw mga litrato na pinipicturean yung putotoy ni Digong nyo. Mga kababayan, eto, ulitin ko lang yung sinabi ko kaninang umaga. Kwento lang ni Maharlika to. Kasi kung meron man yan mga kababayan, di sana nabalitaan na natin. At sino naman ang mag-aaksaya ng panahon sa putotoy ni Digong? Wala naman siguro sa inyo, no? Wala. Wala naman siguro. Eto na. That's my question. Ngayon, kung gusto niyo pa rin, okay? Kung gusto niyo supportan si Alpotera, hindi okay lang, wala tayong magagawa dyan. Wala. Marami talagang Maharlika, maraming may gusto kay Alpotera kasi nakakatanggap sila ng limpak-limpak na pera daw. Sa'yo na rin ang galing, di ba? Ikaw pala may sabi nun. Yung bang namimigay ng pera si Alpotera doon sa mga vlogger sa Dahig. Kaya sila tuloy-tuloy, punta ng punta kasi bayad naman pala. Di ba? Sabi mo yan. Kasi nga, kailangan nilang ipakita kaya Sara Buday Duterte yung nilang suporta. Para nga naman sa inaasahan nila, kung sakasakali, malayo pa lang na mananalo si Buday, ay nakakapit pa rin sila. Yun. Diyos ko, hindi mo magets. Kasi nga, mga kababayan, parang may malaking problema nga daw ito.
itong pamilya ng asawa ni Alpotera. Yun yung may malaking usaping legal o kaso na dapat na maipanalo daw nila. Etong si Alpotera. Lintik na Alpotera. Lintik na Alpotera? Ano ba ibig sabihin kasi ng Alpotera? Sabi nung iba, pokpok daw. Grabe, no? Tuloy. Ano? Na-search nyo na ba, Jojo Chavez? Siya nga, di ba? Engot-engot talaga to eh. Tuloy. Ay, pero kung totoong mahal nyo ang Pangulong Duterte na sinasabi ninyo na yan na nga ang nangyayari sa kanya ngayon, binaboy na ng mga Marcos Jr. Kita nyo mga kababayan ko, yung pinagsasabi nito, binaboy daw ni Pangulong Bongbong Marcos, dinadamay dito sa katarantaduhan nila. Yung kalokohan ng mga babae ni Duterte, dinadamay si Pangulong Bongbong. Nako! Sino yan? Arnold Lopez? Oo. Sino tong Leo Ray Yanson? Nako! Bakit nag-name drop ka dyan? Sino yan? Paki-explain nga. Ha? Yan ba yung ano? Yung ba yung sinasabi nila na, ang maliit na bata, magandang pagmasdan. Yan ba yun? Ang maliit na bata. Yung ba yun? Yung ba yun, Arnold Lopez, Ay, Diyos ko. Ang maliit na bata, pumupondo sa dahig. Ang maliit na bata, dumidikit kay First Lady. Yay! Bistado kayo, no? Kung hindi pa magsasalita si Maharlika kahit kasinungalingan yung sinasabi niya, kung hindi pa magsasalita yung mga DDS na nasa dahig, nandito sa Maynila, hindi mabubuking itong mga namamangka sa dalawang ilog tulad ni ang maliit na bata. Grabe! Oo dami mo pera. Oo. Oy, small boy, dami mo daw pera. Baka naman, pengi naman. Oo. Ay, sa inuubos mo dyan. Oo. Eh ako, kayang-kaya ko ibulong yan. Ano bang problema mo? Oo, bubulong na lang natin ganito. Diba? Oo, wala eh. Yun, oo. Sabi rito, sino yan? Hindi ko kilala eh. Oo, Champolev, oo. Bilyonaryo yang siya. Nako! Ayan naman pala. Yan ba yun? Ako'y nagtatanong lang din sa mga comment ng mga tao, Champolev, yan ba yung ano? Yan ba yung tinutukoy nilang ang maliit na bata? Yan ba yan? Nako po, mga kababayan ko. Grabe yan, mag-research kayo. Sige, Marlica, huwag mo idamay si First Lady dito. Boboldaking kita. Ng mga Marcos Jr. at gusto nyong patuloy siyang binababoy. Yan! Di ba? Dami, no? Dami! Grabe, no? Ang maliit na bata. Eto na, mga kababayan. Puntahan lang muna natin saglit to. Natandaan nyo po ba ito? Napakita ko na to eh. Yan, mga taga-suporta. Kitty, may babala sa isang babae. Yan yon, ito, balikan lang natin konti para mas maunawaan nyo yung susunod na ipapakita nating video. Pasok! Pahayag si Kitty Duterte laban sa isang taong dati umanong konektado o nakatrabaho ang kanyang amang, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa kanya, ang individual ay nagpapanggap na malapit sa kanilang pamilya at gumagamit pa ng pagkukunwaring romantikong ugnayan upang makabisita, makalapit at makakuha ng impormasyon para gamitin sa hindi magandang layunin. Kita nyo mga kababayan, kakaiba talaga yung mga sinasabi. Romantikong relasyon, upang makabisita, makalapit, gumagamit pa ng pagkukunwaring romantikong ugnayan. Ayan, romantikong ugnayan. Ibig sabihin, romantikong ugnayan, ito yung tinutukoy ko kanina. Romantikong ugnayan. Bengbangan. Grabe, no, mga kababayan, matindi. Kaya pala siguro ang naratibo ng mga kaaway ni Alpotera palabasin na masamang babae. Alpotera, pinapalabas ka nila Maharlika na masamang babae. Totoo ba? Ako yung nagtatanong lang. Totoo ba? Na Alpotera, binibenta mo ba yung iyong puday? Dito kay kay Duterte kasi yun yung sinasabi ng mga DDS eh. Kung tawagin ka Alpotera, para sa akin hindi naman, mukha ka naman disente. Mukha ka namang maayos. Maganda ka naman, sexy. Maputi, mistisa. Tapos, tinatawag ka nila Maharlika na Alpotera. Sa ibang salita, mga kababayan, pokpok daw siya. Grabe, no? Matindi. Sige, tuloy. Ginagamit mo ba talaga? Ang individual ay nagpapanggap na malapit sa kanilang pamilya at gumagamit pa ng pagkukunwaring romantikong ugnayan upang makabisita, makalapit at makakuha ng impormasyon para gamitin sa hindi magandang layunin. Kita nyo, ito ngayon yung naratibo nila. Mali na naman kayo dito eh.
ng makakuha ng mga impormasyon, gamitin daw sa masama. Walang ganon. Ako naniniwala ko kay Alpotera, walang ganong intensyon. Itong sila Alpotera at kung sino man yung ang maliit na bata. Mga kababayan, itong maliit na bata, small boy daw. Mukhang wala namang ganon eh. Oo, walang ganon mga kababayan. Kung hindi, tingin ko kapaboran. Pabor. Yun lang nasasadlak sa isang problema na sa likod ng Alpotera. Yun! Ito naman kasing si Maharlika kung sino-sino tinadamay niya eh. Nuwestiyon niya rin ang naging pakikitungo ng taong ito kay PRRD, kabilang ang pagpapadala ng mga mensaheng hindi akma, bagay na umano'y alam ng mismong pamilya ng nasabing individual. O kita mo, alam pa ng individual. Etong si Alpotera, alam yung ginagawa niya. Ibig sabihin, binabasbasan siya. Di ba? Small boy, katumbas ba ng green light sa traffic light? Kung hinahayaan nga ng pamilya netong si Alpotera yung ginagawa niya, tila ba kinukonsinti siya at tila ba inuutusan siya sa lahat ng mga ginagawa niya sa Netherlands, sa mga paggasta niya at pagbibigay ng bayad di umano sa mga vlogger diyaan sa dahig ayon kay Maharlika. Aba mga kababayan ko, marami talagang pera. Abay kung euro lang ang pag-uusapan, Maharlika, baka gusto mong tumahimik, tatambakan ka lang yan. Di ba mga kababayan? Ito ang hirap mga kababayan eh. Labanan ng alin? Paramihan ng pera. Parang ganun yun. Arvin Lorio, Miss Au. James Gillian, Tony Ninubla. Nako, grabe. Abilino Albiar, pasok. Bagamat nananatiling tahimik ang kanyang ina, iginiit ni Kitty na iba ang kanyang paninindigan at tahimik yung nanay, iba naman pinagsasalita. Sabi ni Kitty, habang tahimik daw ang kanyang ina, iba naman yung nagsasalita para sa kanya. Si Maharlika. Huwag nyo nang pagsalitain si Maharlika, kayo na lang magsabong-sabong para mas maganda, di ba? Huwag kayong magalala, sasakyan natin yan. Gusto nyo yan, di ba? Di bibigay natin sa kanila. Yo! The Battle of Betska. Jessie T's. Cat and Cook Vlog, baka hindi